of baptism and the Lord's Supper. No, nasugdan ni siya ni Pastor John na last Sunday. Nanabay handout sa tanan. Ang walay handout na kang Brother Sam, no? Pwede mo mga kang Brother Sam og handouts. Nasugdan ni siya ni Pastor John na last Sunday o ako nang ipadayon, no? Karon today mo ni akong assignment today. Okay. Before magadto sa tong lesson, ang ginahanglan tanan sa pagtindog para sa to opening prayer. Brother Sam will lead us. Brother Sam. Amahan nga ligid nun. Sa duha kami, Diyos, kalapasan, tibangan, tulong sa duha. Pasalamat ako kanimo, amahan nga ligid nun sa duha. Pagkipan namo, ang harap namo, kusugin, ang tangon. Salamat Ginoo sa mo ang pag-provide sa tanan mo ang nahanggan aros. Ngun man, ang ako, ikaw, yawan sa kanamo, mga patuon sa mga pulong. Yes. Ako Diyos, ikaw mahatan. Alam sa kagusa sa pulong karon, ganito sa mga tutulog, hindi na tago nito. Ako Diyos, ang tanan na amot ko Allah Diyos, may pagpupulong nito. Mahal nga limit no, nag-aampo sa kapisan pa sa among mga sunan, hindi ka kabulong ng traffic. Yes. Mahal nga limit no, Diyos, nagkabulong, nag-abot kanila din, safe and sound. Yung man, ang pagpadayon na doon, ang bukas kayo mo, nabi sa ngalan ni Jesus, ang Diyos, Amen. Amen. Okay? See, lingkod ang tanan, no? I praise God for this privilege nga makatindog na pod, makatudlo. No? Karon sa ato ang lesson, Article 14 na ta. Gamay na lang yun, kay 18 man itaman. No? Article 14 of Baptism and Lord's Supper. No? Ang sa inyong handouts, inyo makita na ay duha ka main points, Baptism and Lord's Supper. My assignment this morning is to continue ang kaning baptism and mahigo ni sa oras, no? Ato ning mahuman ang about sa baptism. Okay? Pag-next ko, Jai. Sabay-sabay nato ni basahon nato ang Article 14, no? Okay? We believe, ready, go. We believe that Christian baptism is the immersion in the water of a believer into the name of the Father and Son and Holy Ghost to show forth in a solemn and beautiful emblem our faith in the crucified, buried, and risen Savior, with its effect in our death to sin and resurrection to a new life. That is privileges of a church relation into the Lord's Supper, in which the members of the church, by the sacred use of bread and wine, are to commemorate together the dying love of Christ, preceded always by solemn self-examination. No? Na kuan ko gamay. Naglisod ko glito. Anyway, so karon ato sang i-define unsa ning ordinance. Okay, unsa ang ordinance? No, as Baptist we use ordinance rather than sacrament. Okay? Kay naay mga church nga para sila if they complete, no, if they fulfill ang kaning sacrament, maluwas sila. But kita, we are doing this as Baptist, we are doing this, no, as outward nga timailhan nga kita nakaangkon na sa kaluwasan. Ato ang baptism, okay? Focus na sa baptism, no? Ato ang baptism is an outward, no? If you remember ang ato ang mga lesson previously, this is our outward na unsa man na proclamation or testimony nga naay nahitabo sa tuwa inside. Naay transformation inside. So baptism, unsa man ning kaning ordinance, unsa man ning ordinance? No? Ganani na lang siya kasimple kay daghan mag-ordinance na gihatag si Christ, but focus ta diri sa main nga ordinance kaning na diri sa ato ang article Baptism and Lord's Supper. Unani na lang nay para dali lang nato masabdan ang kaning ordinance gihatag ni Christ, particular na mga command para kita mahinumduman nato siya, di ba? Sa baptism, ma-remember man nato siya. And then every time we partake Lord's Supper, ma-remember po nato siya. So kani nga ordinance, ihatag ka nato for us to help us remember Jesus Christ. Kung saan gibuhat ni Christ sa tuwa. Kana. And baptism,
ang duha. Baptism, two main topics of Article 14. Christian baptism, kuan ako siya, butangan ako siya Christian, kinamang ko yung iban, murag dili tinood ang ilang baptism, or dili yung tinood, nagbasa-basa lang sila, no, kay di ba, na-mode nga na to, sprinkling, pouring, no, mode pa lang daan, na sidyot na sila. Diri, kuan ako siya, gibutangan ako siya, Christian baptism, para maging particular ta, no, sa words na to. Muna ito makita sa Romans 6, 3-4, and then, ang ikaduhang topic is the Lord's Supper. Muna ito mabasa sa 1 Corinthians 11:23-28. So, baptism una, if you check, no, makita ninyo, na order. Una ang baptism, then Lord's Supper. Nganong unana man? Okay? Nganong ingunana man, no? Balik ka sa article daw, Kuya Jai. Okay, unsa ang gina-describe sa article about baptism? Immersion in the water of a believer, no? And then, unsay sunod? This is a solemn emblem na nagasimbolize sa unsa? Unsay sunod? Nagasimbolize sa our faith in the crucified, buried, and risen Savior, our death to sin and resurrection to a new life, no? So naguna di ay ang baptism, prerequisite ang baptism, no? Nadiya nakabot ang prerequisite ni siya to the privileges sa church relation. And then isa sa mga privilege as a member na nabaptize kaya sa church kining Lord's Supper. Unsa man ang Lord's Supper giingon diha? Unsa man to commemorate, no? Which members of the church by the sacred use of bread and wine are to commemorate. Commemorate meaning to remember. Okay? Together, the dying love of Christ. Kung atong basahon ng kaning 1 Corinthians 11:23-28, natay makita na to diha ang remembrance, examination, naapoy hope. Okay? Sige daw, kasi mo basa daw. Ato sang agian kadali ning Lord's Supper para magets na to nganong naay Lord's Supper nga so unsang paagi na to mahinumduman ang Ginoo ani. Kasi to'y si Brad Sam ang opening prayer, no? Kasi next. Ay, ikaw na lang, Brad Sam, siguro? Okay, sige. 1 Corinthians 11:23-28. God. 23-28. 1 Corinthians chapter 11 verse 23. For I have received the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread in the poor, and when he had given thanks, he broke it and said, this is my body, which is broken for you. This is do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as often as you drink it in remembrance of me. Okay po sa Brad Sam. So natin nakita diha, na remembrance the word. Meaning we are to look back on the cross. Kung sa'y gibuhat ni Christ dito sa cross. And then verse 26, verse 28 daw, Brad Sam. Verse 28. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. Okay. So kung katong ganiha sa verse 24-25 na yung word na remembrance, dili na po na examination. So looking back to the cross and then karon looking back, looking inward, looking inside sa tuwa. No, nganong ginabuhat man ako ni? Kay tungod ginabuhat na pud sa uban, no? We have to na self-examination, no, sa tuang kaugalingon, looking back and then looking inward. Unsay next? Verse 26, Brad Sam. This is, for as often as he ate this bread and drank this cup, he does you the Lord's death till he come. 27. Dito ra, Brad Sam, okay na? No?
show the Lord's death till He comes. So na I hope, na I looking forward, looking backward, sa unsa gibuhat ni Christ dito sa cross, and then self-examination sa verse 28, looking inward, unsay reason nganong ginabuhat na ko ni. And then next is verse 26, looking forward. Na I hope, no? Na I hope. So kana no, ato lang i-touch gamay ning Lord's Supper para nato idea, no? Nga sa unsang paagi na day nato ma-remember si Christ ani kay ordinance man ni. Gihatag man ni Christ for us to remember unsa ang iyang gibuhat. Now, adto ta sa to ang karon sa baptism. Okay, nga unsa man ang mensahe, no? Unsa man ang ginapaabot nga mensahe sa tuwa aning baptism. Duha ko nakita diha based sa points na nasa tuwa ang handouts. Unom man ni siya. Unom ni siya ka points. So na ay method, paki-next daw ko. Okay, na ay method and then na ay message. Ang method is na di ang mode, no? Unsa kay itong mode according sa Matthew 3:16? Immersion. Okay, immersion ang mode. And then candidate, kinsa ang candidate ani? Believer, no? Ato nang natun-an last Sunday, no, sa Acts 2:41, mo nitong after na sa pagwali ni Pedro dito sa Acts 2. No? Nagtuo sila, they gladly received the word. And then, sa verse 8, mo nito si Felipe. Okay, si Felipe, iyang giwalihan ng katong yunuko. And then kani, nintuo ang yunuko, mo to gibaptize. So, candidate, believer ang candidate aning baptism. And then last, isang authority. Kinsa di ang authority ani? Okay, naisgutan ba nato nila Sunday ang authority? Wala, no? Okay. May lang yun mo kinsay na atong last Sunday, no? Praise God. Okay, dito sa authority. Okay, nana sa Mateo 28:19. Kinsa di ang authority ani? Okay, so atong basahon. Ang Matthew 28, apila na to ang 18 to 19, okay? Kinsay next mo basa? Matthew 28, verse 18 to 19. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Okay. Christ, iyahang sultian ng iyahang disciples. Sa ingon niya sa 18, all power is given unto me in heaven and in earth. Ako'y naay authority. Okay, so ang church there ani, wala ni sila nagalihok na sila lang. Naaday gi-authorize di sila ni Christ. No, asa na to makita ang pag-authorize ni Christ dire? Verse 19, mo na ni siya. Okay? Go ye therefore, teach all nations, sa lain pa ning version sa English, make disciples, okay? Make disciples, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. No, so, kani, nagstorya si Christ ani, ngadto sa 11 niya ka, disciples, but ang mga scholars ani, Bible scholars, they believe na gisugo ni Christ sa church as a whole, nga naman, nganong ni man, kay, bisan pa man patay na ang atong mga disciples ni Christ kaniadto, ang sugo niya, nagpadayon pa man hantod karon. Okay, nagpadayon pa man hantod karon. Kana, sa 19 and 20, itong makita diha, morning gitawag the Great Commission. Okay, gisugo ni Christ ni sa church as a whole. Okay? Yatagan og authority ni Christ ang unsa? Yatagan og authority ni Christ ang unsa? Unsa nga to dire? Ang church, yatagan og authority to baptize. Okay? Kinsa man ang i-baptize ani? Kinsa ang ipang-baptize ani? Yes, ang mo-baptize isang pastor, no? Ang pastor. Pero kinsa ang ipang-baptize ani? Kinsa atong candidate na ipang-baptize gani? Katong believer, yes, katong nintuo. Kana. So, ang authorized is church. Ang ilang i-baptize is ang believer. Unsay mode sa baptism? Immersion. That's the method. Now, unsa ang mensahe na ginapabot sa tua aning baptism? Dirita sa symbolism. Okay, paki-next ko is symbolism. Tungod kay naman sa Romans 6 tanan, ako na lang giisa. No, siguro na may mga 30 seconds para masulat sa inyong handout ng answer. Okay? Kaya ito ning hisgutan. Nga 30 seconds.
Okay, Romans 6. Kinsay next mo basa? Romans 6:3. Knowing that so many of us who were baptized into Jesus Christ were baptized into his death. Therefore, we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. 5. For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection. 6. Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we shall not serve sin. Okay, thank you. Action ko kilig no sa nagbasa. No, so kani, gipakita ni Paul Dre sa Romans 6 na naay dramatic nga reenactment. No, reenactment sa sa kamatayon ni Christ, sa iyang burial o sa iyang resurrection. In unani mo nga pamaagi mo participate, unani ang pattern. Unsa man, unang-una, death. Death ang una sa verse 3. No, ang tao pag nabaptize ang tao, ang believer nabaptize into his death, they identify na unsa man. Unsa ginapasabot aning into his death? Katong pag-crucify kay Christ. No? Crucify kay Christ. Adto mo sa verse 6. O sige sa verse 6. Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. So ang ato ang old self daw, gilansang uban ni Christ. No, this is our act of submission, pinaagi sa baptism, na diri na mo na ni ang end sa kuang old life, sa kuang former life. Tungod kay gilansang naman ang ako ang old self dito kauban ni Kristo. Mo nang ginapasabot diya sa death sa verse 3. And then burial sa verse 4. Burial. Okay? Kasi unsa may ginapakita ani sa ato ang baptism, kaning burial. Katong unsa man unsa nga pag submerge, no? Submerge sa tubig, it represents ang burial ni Christ. Okay? Nga si Christ gi-entomb, no? It represents the imagery nga si Christ gi-entomb atong atuang pag-submerge sa water. So symbolically, symbolism man no? Symbolically, we are symbolically buried. Okay? Or entomb sa atuang pag-submerge dito sa water samtang kita ginabaptize. And then ikatulo, resurrection. Okay, resurrection. So mabasa natin sa verse 5, Christ was raised up from the dead by the glory of the Father. So ang believer, unsa man ang believer, gi-raise up po siya, emerge po siya sa water into, so unsa to? So verse 5, we shall be also in the likeness of his resurrection, to walk into the newness of life. Verse 4. No, even so, we also should walk in the newness of life. That's resurrection. No, na nga to ang baptism, unsa man, na naga-represent siya og unsa man, spiritual life nato, atong transformation, and nag-participate ta sa resurrection ni Christ through sa ato ang kanang gi-submerge na ta, no, kanang gi-emerge na ta sa tubig. Kay gihawas na ta. Now karon, na may mabasa diha sa verse 5, nagingon, for if we have been planted together in the likeness of his death, we shall also in the likeness of his resurrection. Planted together. Unsay nasunod sa inyong una-una ani pagbasa ninyo aning planted together in Christ. No? Na kanang kita nga nakasinati sa baptism, makaingon ta nga dili man gyud niingon nga simbolika lang. No, dili man ni simbolika lang. Kuan ni siya, reality ni siya sa kuha nga nay nahitabo sa ako ang sulod. Nay transformation nga nahitabo sa kuha. Believers that are unsa man planted together in Christ both in
both in his death and resurrection, making na kaning atuang baptism is a tangible meaning makita nato nga expression nga kita nahiusa diha kang Christ tungod sa kung saan gibuhat ni Christ dito sa cross. That's why we are planted together with Christ in the likeness of muna sa verse 5. Planted together. We are united, no? Diha kang Kristo. In the likeness of His death, we shall also be in the likeness of His resurrection. Importante kayo ang resurrection, no? Yung importante ang na nabanhaw si Christ. Kaya tanan gipangwali niya, pagingon niya dito nga tinuod ang langit. Pag resurrect niya, na-confirm, no? Sa patong ipangtudo ni Christ. Dagan kaayo. Okay, balik ta sa tong topic. No, so mao ni ang dili lang ba siya ingon nga symbolical, but this is a reality nga nay nahitabo sa tuwa. And we are showing this outwardly pinagis tuwang baptism. Okay? Unsay next nga mensahe nga ginapaabot sa tuwang pagpabautismo. Kana symbolism. Ikaduha is the purpose. Okay? Paki-next daw ko, Glenn. The purpose, no? The purpose. Duha to nakita diha. To show forth a repentance and faith in Christ. So duha. Showing forth repentance and then showing forth faith in Christ. Muna ito ang hisgutan karon. Okay, dirita. Kasi next mabasa sa ato ang hisgutan ng showing forth repentance according sa Matthew 3:5-8. So Matthew 3:5-8. Then went out to him Jerusalem and all Judea and all the region round about Jordan, and were baptized of him in Jordan, confessing their sins. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come? Bring forth therefore fruits meet for repentance. Okay, thank you, Brother Jam. Okay, so natin mabasa. Verse 6, and were baptized of him in Jordan, confessing their sins. So naay public acknowledgement nga unsa man nga nakoy gibuhat nga nakalapas ko sa Ginoo, nakasala ko sa Ginoo, and then gusto ko mubalik diha sa Dios. Di ba mao nang repentance? Turning away from sin towards God. Okay? That's repentance. Pagbiya sa sala ug pagbalik diha sa Dios. And then unsay nakita nato diri pod? Verse 8, bring forth therefore fruits meet for repentance. So dapat na i-proof nga ikaw nagrepent na. So ang baptism di ay dili lang siya ingon nga kanang murag magic lang, basa-basa lang, no. Baptism shows na kanang na ay out ang kaning baptism is outward demonstration lagi nga naay nahitabo sa tuwa sa sulod, naay change, naay transformation. That's why mo yang proof, no naay proof. Sige, nagrepent ka. Unsa paagi nimo pakita? Pabaptize ka. Okay, magpabaptize ka kay gusto naman ka mo-follow kang Christ. So may unang sugo ni Christ, baptize. I-baptize sila, bautismo sila. Pero kani sa time pa manggod ni sa time pa manggod ni John the Baptist. About ni siya sa repentance, nagrepent kay tanaw ninyo, may mga Pariseo, mga Sadduceo, gi-rebuke niya diri. Verse 7. O generation of vipers, isa may nag-ingon sa inyo makaikyas mo. Nga naman, unsa din yung mga Sadduceo, unsa po din yung mga Pariseo, unsa din sila? Unsa din ilang kinabuhi? Isa yung idea, unsa ilang kinabuhi? Di ba puro lang sila outward, pero sa sulod, corrupted sila sa sulod. So, unsa man? Abi nila ganang magic lang ang baptism. But tungod kay gusto ka magbabaptize, gusto na ka magkinabuhi nga different. Pero dili man ni mao ang ginapakita sa mga Sadduceo, sa mga Pariseo ato nga time. They are corrupted inside. Outward, kuan kay sila, kanang religious kay sila.
Manong giingnan sila ni John the Baptist ani nga time, generation of vipers. So kana no, showing forth repentance. Pinaagi sa itong pagpabautismo, ang purpose sa itong pagpabaptize is for us to show na unsa na kita nagrepent na sa itong mga sala. O gusto ta mo follow diha sa Dios. How about ang kaning showing forth faith in Christ sa Acts 8? Kasi next mo basa. Acts 8:35. Then Philip opened his mouth and began at the same scripture and preached unto him Jesus. And as they went on their way, they came upon certain water, and the eunuch said, See, here is water, but thou hinder me to be baptized. Matthew 7. Then Philip said, If thou believest with all thy heart, thou mayest. And he answered them and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Chapter 8. And he commanded the chariot to stand still, and they went down both to the water, both Philip and the eunuch, and he baptized him. Okay, thank you. So 35, verse 35, sa gingon, preach unto him Jesus. So nasa'y preaching, mahitabo. Na'y preaching, and then sa'y sunod. Verse 37, if thou believest with all thine heart, thou mayest. Kaya na naman siya sa 36, na may tubig diri. Unsa pa may makababag nako nga aron ako imuhang bautismuhan. Need pa di ay og public declaration nga unsa? Public declaration nga ikaw nagtuo na diha kay Christ. Kay sa verse 35, unsa iyang giwali dito? Si Kristo man ang giwali ni Felipe ani. Okay, so ang pagbautismo ni Felipe dito sa eunuko is ang outward testimony atong eunuko nga naa siya inward nga hitabo sa iya unsa to? Gintuo siya nga si Jesus unsa? The Son of God and Savior. Mao mo tong giwali pod ni Felipe, nituo siya sa giwali ni Felipe. So baptism is unsa ang baptism? Visible, no? Balik-balik na tani. Charo din nato ni memorize visible public act na unsa man nga naay nahitabo sa tuwa internally. Okay? Na unsa primero nagrepenta sa kung sala, and then ikaduha is nintuo na ta kay Christ. So duha din purpose sa pagpabautismo. No, to show forth unsa nga ito? To show forth our repentance and to show forth our faith in Christ. No, so kani first act of obedience ni siya, no? And testimony nga ikaw nausab na gusto na ka mo-follow kay Christ. So that's the purpose, no? That's the purpose of baptism, no? Based sa to ang confession pointing out, citing out ang kaning duha ka verse, no? Duha ka passage dire. Kaning sa Matthew and sa Acts. Now, direta sa privilege, okay? Ano to sa privilege? Paspas kita, no? So ito maka-start sa tuwang service ani. Praise God. Privilege. Okay? Okay, next ko. Guys. Okay, privilege. We can become a member of the church. Muna sa base, muna ang base sa Acts 2:41. Kasi next mabasa. In the day that Gandhi received his word were baptized, the same day there were added unto them about 3,000 souls. Acts chapter 2. Okay, Acts 2:41. 3,000 souls, no? Kasi itong una, they received the word. So yun yung pasabot sa they received the word, mintuo sila sa ebanghelyo nga giwali. Then sa sunod, sa pagtuon nila, they baptized, no? So, sa kaning baptism, public declaration nga sila nintuon na kang Kristo. Public declaration nga sila nagrepent na sila ang mga sala. And then, sa nahitabo, after sila na-baptize, they were added. They were added to the church. So, naka-join sila sa community sa mga believers. Kay believers man no? So, if you notice, nakakagibutang diha, added unto them. Gi-add ni sila, so buot pasabot kay gi-add ni sila na nadaydaan church. Na nadaydaan. So pila to? Kani kay 3,000 man eh. Pila ditong daan nga church
Kundi gi-add din 3,000. Okay, mo na ito makita sa Acts 1:15. Pila ni sila kabuok? Sige daw, Acts 1:15. Nga na the existing body, no? Gi-add din 3,000. Acts 1:15, and in those days Peter stood up in the midst of the disciples and said, the number of things together were about 120. So pila ka buok? 120. No, nanay body daan ay pa nagwali si si Pedro dito sa Acts 2. Okay? Kanang added diha, ang Greek word ana is prostitemi. No, but pasabot, they are willfully, they are purposely added sa existing na group. Which is, pila ganitong primero? 120. Kunya karon pila ang gi-add sa 41? 3,000 souls. So naday sila record sa una. Pila ang gi-add dato sa church, so sila record. Karon, wala na may record karon. Wala na may record karon kung pila naman. Ang ginora may nakabalo, pila na ang na-add sa body. So unsa na to pagkabalo nga kani siya gi-add sa church? Sa body. Unsa na to pagkabalo? True unsa? True? Unsa ito requirement para ma-add sa church? Baptism, true baptism. So mailhan nimo kisay membro kisay dili. Kaya ang membro nagpabautismo. Wala man galing tay record kung pila na gyud, no? Pare sila sa una, gina-record yun nila pila. But karon mailhan nato kinsay member sa church kay sila nagpabaptize. Okay? Now, speaking of privilege, unsay privilege sa kamembro? Unsa man ang privilege sa kamembro? Nasa verse 42, kasi next mo basa. Acts 2:42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine, in fellowship, and in breaking of bread and prayers. So kana, mo na ang privilege. So sa ka-member nga gi-add sa body. Now, kung walay baptism and then nag-appeal siya aning mga privilege. Ning-appeal siya aning mga privilege. So may tawag ana. Disobedience ang tawag na. Disobedience sa kung siyang gisugo ni Christ. Nga naman, without baptism, dapat wala ni mo ni gina-avail ng mga privilege. Kani nga privilege para lang ni sa mga member. So, ang pagpabaptize na nato, yada sa church, we are obeying di ay kung sa di ang gisugo ni Christ. No? Kana. Okay, naka-remember noon ko sa wali ni Pastor Jonah last Friday sa prayer meeting. No? Nakaana ko kung i-describe nato ang Christian life in one word, obedience good. Okay? So, mo to no, sa verse 42. Verse 42 ang privilege na ma-avail sa recognized na member, no, gi-add sa body. Now, next. No, importante kayo ng added unto them, no? Importante kayo na. Nanay, lalom kayo nag-meaning ng added di ang word. And then, next, ang itong next na privilege na to, guys. Okay, we can partake now the Lord's Supper. Dirita magtapos, okay? Matthew, saan na siya? Okay, kasi next mo basa. Nabasa naman natin ng Acts 2, no? Acts 2, 41, 42. So, Matthew na lang ta. Matthew 28, 19 and 20. Okay. Matthew 28, 19 and 20. Going therefore and teach all nations by baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Okay, thank you. So, kani nga privilege, kano sa man makapartake ang member ani after niya mabaptize, ma-add sa church, okay? Kana muna ang order, nagi-order, baptize una ay maka partake sa mga privilege dito sa
sulod sa church, sa fellowship, no? Moto ang makita nato dira sa Matthew 28, no? Na-baptizing una, tudluan una, ay pag mutuo, say mahitabo, say buhaton pag mutuo sa gospel, i-baptize, and then after baptism, kana i-add sa church, and then makapartik na siya og Lord's Supper. So ang kaning baptism mura siya pultahan, entrance para ikaw makapartake dito sa lamesa sa katong fellowship sa Lord's Supper, breaking of bread, no? Kana baptism una ay ka makapully participate sa mga ordinance and observation kani including communion. So ang privilege mo na starting point, entry point, no, ang baptism sa privilege nga sa mga member, no, na sulod diya sa church. Balik ko na ako mga igsoon. Kung nimpartake ka nga dili ka member sa church, you are disobeying Christ. Okay? Una na ka importante. And then dili lang isa pud ikaw pud nga member, na-examining, no? Na-examining yourself nga basin di ay unsa man nagpartake ko nga bugat ako ang kasing-kasing na nasukos ako or nakoy gikalagutan. Isa na sa atong dapat bantayan pod nga members, okay? Manato nabasa ganiha sa 1 Corinthians. Una na ka importante, una na ka strict, no, pag-abot sa ordinance. Okay, dili ta magtapos, no? And the next Sunday atong pagahisgutan ang about sa Lord's Supper. 9:51. So napatay time. Okay, para sa mga pangutana, sa mga naigusto ikadugang or sa man na mo gusto i-point out nga wala na klaro. Pastor. Si Pastor Paul. Kasi sa atin ang gawis natin hindi ko mabaptize para guys meetings and church ng pastor, no? Dapat iluluwa ka muna. Pero ang sabi sa Matthew 20:19, sabi niya, we increase the gospel in every favor. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Teaching them to serve what's the right commandment. So, ibig sabihin, baptize muna and then malayo ng baptize sa inyo. Kaya ka ang practice natin, okay, let's accredit muna sa kanilang baptize. Actually, diri sa tuwa Ate Beth, no, if you notice ato ang labi na karon na small group, tudluan una usa ang mensahe gid sa kaluwasan. Kaya dapat ang kaning tao dapat na dapat mutuo pa man gud ni siya, dapat ni respond siya dito sa gospel call before siya i-baptize. Kaya accountable man pud ta kung kana gi-baptize niya, wala gid siya nakasabot usang kaluwasan. Motong giingon nga, go ye therefore, make disciples, i-disciple una, and then sa sunod, pasabot sa ilahang, di ba? Preach unto him Jesus, di ba? Mao ang gibuhat ni Felipe dito sa ko. Itudlo ang gospel, ang mo respond, baptize, add sa church. And then pag na-add sa church, wala lang dito natapos. Moto sa verse 42. Imo silang tudluan, pa-join sa fellowship, partake sa breaking of bread, and then in prayers. Okay? Pasabdon sa una nga kay basig i-add nimo sa church, i-baptize nimo unya. Kalitrag panguros diha. Di ba? Delikado. And kita po na member na nata dire, accountable po ta sa kanang bagong member, no? We are accountable also. Okay? Sa Acts 3, na nag-wire ito si Paul. Si Peter. Ito sa mga Jews, no? At kay tuya-tuya na siya, hindi siya mawinaw. Nag-ato siya sa unahan. Tapos, ato dito mga Gentiles. Dito ng mga Gentiles, mga sila ang nagdawat tayo sa gospel. Nagdawat tayo sa, iba mo kaniya ito, Pastor, ang kuan. Kaniya ito, ang primerong baptism lang kaya ng Pastor para mabaptize. Everything po baptism. Pagdating kayo po, kung ano talaga yun ang sa Gentiles.
Kaya makita natin kasi first, si Jesus Christ came to these people with this the Jews. Ang sa ako si Paul, binayaan niya ito ng mga Jews, nagtato si Ogas ng Barnabas sa isa na lugar. Kung dito sila palayo na Chris, kung dito na nagkaroon sa kasi mga nananampalataya. Sa Antioch to imong pasabot Ate Beth. Ito mga Christians dito sa Antioch. Dito si Paul nag-start. Binayaan niya yung mga Jew. Nagtato siya dito kayo. Pero naglaki na siya dito kayo. Tuya-tuya na siya. Nagtukablan sa saya. So nagtato sila sa mga Antioch siguro yun. Sa Acts chapter 3. Kato ba nang sa balkon ni Solomon, Ate Beth? Pagwaling ni Pedro? Acts 3, wala pa man yata si Paul Grace sa Acts 3. 12, marag sa 12. Si Jesus Christ ang bisan pa sa Matthew chapter 5, Matthew chapter 10, verse 5 and 6. Nagayin mo na, nagtato siya para sa iyong mga tao. Kung sabi pa niya sa 12 disciples, pagsuka mo, hanapan niyo ang mga lost. Ang tinatawag nito sa bahay sa Israelites, mga Israelites. Ayaw ko agto dito sa dalang pato sa Samaritans and the Gentiles. Hindi na rin agto dito, ito lang sa disciple. Pero ako ni Paul, binayaan na yan ng mga makilas at puro na Jew, at agto siya dito sa mga Di ba, Pastor? Nandito sa inyo, makikilos sa Ikaw, Pastor? Sige, para maklaro natin ito, hanayan na ang questions ni Beth. Dahil nga, why, ganong ay membership before baptism, na iyon sa Biblia is baptism, ay teaching, okay? And then, katong process na Jews ang una, before ang Gentiles, in fact, during sa commissioning sa disciples, kaya wala sila iba sa mga Samaritanhon. Okay, explain na ko na. Una-una, regardless sa panahon ni Cristo, sa mga disipulo, ni Pablo, or sa Tuagaron, wala na sa pagproseso. Okay? Wala na sa pagproseso. Maybe ang approach kay lahi-lahi, pero ang proseso, mawala ako. So, pasabot na po. Mas may pasabot sa point ninyo. Going back sa preaching ni Cristo, of course, ang una na hitabo is preaching of the gospel. Okay? And then, ayan pa ang baptism. And then, of course, ang discipleship ni hitabo na. Now, it's very critical to understand kung sabi na hitabo kanang sa preaching of the gospel and then sa baptism. And then, makapangutan na, is it equivalent ba sa ginahimo nato na process sa membership karon or dili? Because if not, then mali na kung ginahimo nga na ay process sa membership before baptism. Now, ganit, if tanawan nato, basahan nato Matthew 28, verse 18 to 20, okay, sa Great Commission, Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Lo, I am with you always, even to the end of the world. Amen. Now, balitan natin pagrasan natin Nahin mo din na in verse 20 na teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Kinsa na may tudluan natin ang mga Kristohanon. Kung sa may itudlo sa ilaha, the things that I have commanded you. Okay, to observe all these things. Pinaka-major aning nga mga utang, of course, ang katong mga tawag na ito. So, gamit mo ganyan guys? Dili sacraments kung dili one ordinance. Okay, ordinance. Okay, this is of course baptism and Lord's Supper. Okay? Now, at nasagot na,
kinsa may mahimong Kristohanon diay katong mga nabaptize. Okay? Nga nabaptize man sila. Kung nakadungog o nakasabot sila sa maayong balita. Okay? Now, ato ta sa Acts. Acts chapter 2. Okay. Yeah. Acts chapter 2. This is after na nag-speaking in tongues ang mga disciples, and then nakadungog ang mga surrounding ng mga Pharisees. Then ano sila hala? Nakasturya sila sa muang pinulungan. Mahupugay sila. Then eventually, nagsangyaw si Pedro. Now, kasi nakita mo, verse 41. And they that gladly received his word were baptized. Before sila na-baptize, kung saan nakita mo, they gladly received his word. Buti pa sabot, ilahan nasabtan ang kung sa ilahan gisudlan. Okay? Before sila nagpabautismo, nasabtan sa kanila, what does it mean to be a Christian? Is it a different process ba sa Apostol Pablo o sa tuwa karon? Di po. Pero panagit sa ako na, gano'n, bato sa isa ka concern. Gano'ng niingon si Jesus, I believe that's in Luke chapter 10, and sa 10. Luke chapter 10, and sa following mga chapters. Gano'ng niya si Jesus sa mga disipulo na ayaw at sa Samarita, sa Karati, ng mga hindi ng mga nasol. There's a reason. John chapter 1. So, ganyan ito sa John chapter 1. Beginning was the Word was God, and the Word was God. And then, what's ganyan ito sa Word? And Word daw is the light of the world. The light of the world. And then, kanang the light, He came to His own. Kinsa man ang own nga? Ang Israel. But then, kung sa Gingon, His own received Him not. And then, paano itong pagkabot sa verse 12 na unsa? Kung kinsa daw itong mudawat, kinsa itong nakadawat, sa itong light, sa may tabo, have now the power to become The sons of God. and daughters of God. So, kung sino tabo, that's the general picture, kumbaga, sa salvation. Na supposed to be, naanay mga tao yun. Okay? Jews or Gentiles, naanay mga tao nga part yun sa sheepfold sa Diyos. Pero, ang kaning light, di paagi lang sa katauhan sa Diyos una, which is in Israel. But then because Israel rejected Christ, mga nalapitan una ang mga hindi. Supposed to be, ang mahitabo is, gospel mo abot sa Israel, para Israel mo yung spread sa gospel. That's the reason. Ganong, yan si Kristo nga. Kasi kung ako dito, nahanin nyo ang mga Israelita. Okay, that's the plan ng Jesus salvation. It's just that, i-reject sa Israel si Kristo. So of course, kita kung may lang gamiton sa Ginoo. Ang katong part of siya ang sheepfold. Therefore, mas nanikalat ang maayang balita dito sa mga hintil because sama sa Ginoo sa John chapter 1, His people, His all received Him not. Okay? Now, bumalik ako sa ito ang previous na concern. Lahi ba ang katong giingon dito sa Matthew 28 and then sa Acts chapter 3 sa akong ginahimo? Why is it nga naatay membership ang ginahimo before ang baptism? Bumalik ko sa Acts chapter 2 Acts chapter 2 guys. Acts chapter 2 verse 41, then they that gladly received His word were baptized. Nga nang ginahimo natin ang membership? It is for us to make sure na kung kinsa man itong magpabautismo, kaya susama ani ng mga tao that they gladly receive His word. Kumbaga, dili ka mo automatically mubautismo ang mga tao ng mga agrisuhan ko. Ang membership na itong ginahimo is just a process para ma-identify nato kung kinsa ba itong nakasabot sa gospel. Kinsa man itong qualify di ay sa baptism, those who understand the gospel. So ang process nato at the membership is just making sure na kung kinsa itong mukumit sa Bethel or mukumit sa church, kaya nakasabot yun yung pinuntanay sa maayong balitan. Kung kinsa itong nakasabot sa maayong balitan, okay ba gusto man? Kumbaga, ang membership nato is just making sure that those people gladly receives the word of God. So, wala nato
ibaliktad ang proseso na tudlo sa bago ang baptisan. Ang process of membership is just kato, making sure, deny baptisan, and then i-follow po natin ang sumpay na kung sa katong teaching them, discipling them. Right after sa baptisan, wala man na undang ang ato ang teaching. Yeah, small groups, natin small groups, natin ang Bible studies. Of course, palayo na ato ang teaching and preaching both sa Sunday school, sa sermon, and then our prayer meetings. So, I hope na klaro na clarification. Ano ko gusto yun? Sa okay ba yun natin? Pero yung ang process ba nga ni Ato, iba sa process ka ron? Kasi pag sabi dito na, we enter sa gospel to edification. Ang gospel yun na sinasabi, specifically yun na, the death, the burial, and the resurrection. Hindi ba yung mga doctrine mo sa unsan? That is why, ito pag-baptize sa 300 na soul, o 3,000 soul, hindi ito mga doctrines na kung sa It is first the gospel. Sabi sa Jerwan, rejected sila sa mga Jews na pan. Sa Jerwan, na for as many as received the power to live of the Son of God. Gospel lang ito, no? One burial, the death, burial, and resurrection. Na other than that, ginagawa natin na binatudwang mo na natuang bago ka mapapapais. So, mo nang iniisip ko, before sa to, right after the evangelistic, mabaptize na. Ang preaching dito is the word, is Jesus Christ, the death, the resurrection. The burial, the death, the burial, and the resurrection. Yung muna, the word. The word, si Jesus muna ang proclaim yung gospel. Later, sabi man dito sa Matthew chapter 19, verse 28, 19, and 20, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, and observe them. Ibig sabihin na, teaching them to observe all I have commanded unto you. Ibig sabihin, yun ang doctrine na dito na sa church. Ako pa sila, Lord John talaga sa gospel. Pero, come first the baptism, after the gospel, which is the death, the burial, and the resurrection. During the evangelistic, right after there is the baptism, yun ang nagawa sa Acts, yung Paul preach the gospel, 3,000 souls. Hindi yung isa-isa. It is only for the preaching of the gospel. Okay. Sige, clarify natin na. The process, wala yun sa. Klaro natin, wala yun sa. It's the same sa kung sa ang iyon sa Bible, preaching of the gospel, baptism, and then discipleship. Even sa tuwa karon, wala ang hindi mo. Pero, even though the process did not change, ang approach, kanunay din siya kung saan. There's a difference sa panahon ni Cristo, sa panahon ni Pablo, kung sa masa ko ang panahon karon. Okay? Sa panahon ni Cristo, his message was, of course, about the gospel, but ang iyang preaching kinagyo sa unsa, the kingdom of God. Okay? And then, pagkabot sa mga disipulo, sa mga apostoles, it's about kung sana, the death, the burial, and the resurrection of Christ. But it's the same message. Mas i-clarify, mas detailed lang. Sabot na sa tuwa karon. Nga nag-usap-usap ang ito ang approach. Because ang mensahe sa panahon ni Kristo, ang iyang mensahe na bibitbit, it's a different kingdom against the current kingdom sa Roman Empire. And pag-abot sa mga disipulo, ang ilan ng isa niya is Jesus is Lord, which is the slogan against sa current slogan kami ato na Caesar is Lord. Caesar is Lord. Okay? Pag-abot sa tuwa karon, katong during sa time magputo siya ng mga mensahe and it's very very controversial during silang panahon. But if you will bring that message karon, of course, pwede ko natin mo. But then, kumbaga, sa context sa ang panahon karon, kung may go against niya, diba? That's why kung mapapansin mo, ang ato ang preaching karon is wala kaayo na ka-focus sa Jesus is Lord or the Kingdom of God. Kaya nga naman, asa takasagalan na ka-focus sa grace, by faith, in Christ alone. Kaya nga understanding nato karon,
or kasagaran sa understanding karon is about salvation by works. So gospel ya ka. Pero kana ang concern nga ako ang go against karon. Sa panahon sa mga apostoles, gospel hapon ang ilang go against nga slogan kay Caesar is Lord, or Jesus is Lord ilang ginasamyaw. Sa panahon ni Cristo, it's about the Roman Empire and then His kingdom. So moto ni nato. So ano siya tigas? Sa inyong process, wala din usab. Ang message na usab lang ang balot kumbaga. Same content na usab lang ang balot, ngalan kailangan usab ng balot. Tungod kay lahi naman nga ekonomiya karon, lahi na ning panahon karon, lahi na pud ang mga pamutok sa tao karon. If you will ask them what's the good news, what's the gospel, bisa pag Jehovah's Witnesses, Katoliko, bisa atheist, na sila yung ano. If you will ask them who is Jesus Christ, na sila yung which is so different sa panahon nila sa una. That's why, gusto na ko balot, tungkol kay lahi naman yung mga tao para sila. But then again, the process is the same, ang content is the same, ang approach lang. Okay. Time na? Okay na to. Okay na. Okay ba na? Kasi na yung follow-up questions, clarifications, okay na ta sa sige. Okay. Okay, so thank you kayo, Pastor, sa pag-clarify. Tawad kayo, Pastor ba? Kung hinang yung tanan sa pagtindog, at aning tapuson pinagi sa pagampo. Praise God sa ato ang tunan karon. Ako ang hangyoon si Kuya Wilson sa pag-closing prayer. Nandun kung may gawin ng Diyos, dahil may salamat din sa mga pulong Lord na tugod ng mga taon, at salamat po Lord na kakongrasya ng kanang Lord na nagulog mga pulong lagi sa mga Ginoo, kami kami ilugan ng alam Ginoo sa among panibahon karon kasi Lord kami Ginoo sa among mga Ginoo kalikasan. Lord, daghang salamat sa tanan. O Lord, kinitanan Lord at mga kautampo at salamat ng bigyan ko at inuman sa mga Kristo ng Tongkos. Amen. Amen. We will be having a